may-ari ng kumpanya na si Vicente Apolohencia. Ayon sa mga ito, sa halip na sa isang trust fund na pupunta ang perang mula sa collection nila sa kanilang mga plan holders, sa personal account umano ito pinapadeposito. Ang PACP ay nagbibenta ng memorial at hospitalization plan sa mga class C at D segment katulad ng mga vendors, magsasaka at karpentero kung saan arawan ang basis of payment ng mga ito. Noong 2008 lamang nakakolekta ng 19 million pesos ang PACP sa Mindoro, Romblon, Marinduque territory nila. May 13 teritoryo sa buong bansa ang PACP. May mahigit 50,000 plan holders ang PhilAsia Care Plans Inc. Kung sakali hong hirap kami, ang nangyayari, nangungutang po yung aming mga branch managers. Ako mismo, nakakutang kami sa mga 5-6 para lang makabayad sa mga claims ng tao. Dahil may mga branches po akong dinatnan dito na pinagbabantaan na yung buhay ng mga tao, doon nagtatrabaho doon dahil minsan 2 taon, 3 taon na yung claims, hindi pa ma-release lalo na't malaki. At saka dito, ang nangyayari, kapag pagbayad ng pera, wala nang bumababa para pambayad dun sa mga benefits. Sa record ng Securities and Exchange Commission, 1996 pa nagsimulang magbenta ng premium ang PACP na walang lisensya. 2002 nang maglabas ng cease and desist order ang SEC laban sa PACP. Umapila ang PACP sa Court of Appeals at kinatigan naman ito ng CA. Nagpalabas din ng advisory ang SEC sa mga pahayagan at website nito upang paalalahanan ang publiko na wag nang bumili ng premium sa PACP. September 2008, nagpalabas ng desisyon ang Supreme Court na nagbabaliwala sa injunction ng PACP. Agad ding nagsampa ng kaso ang SEC upang i-freeze ang mga bank account ng mga Apolohencia. March itong taon lamang nang ni-raid ng SEC ang main office ng PACP sa Shaw Boulevard. So 2 kaso ang aming sinampa at 2 kaso ngayon ay dinidinig sa korte na ho. Naari na po dyan si Apolohencia. Noong una po, hindi po siya maari na rin. Nung pumasok po tayo sa tanggapan po ng SEC, saka po siya lumabas at saka po siya nagpa-rain. Tanging pag-asa lamang ng mga plan holders ang natitirang ari-arian ng may-ari at perang nasa bangko ang maaaring pambayad sa mga ito. Ilalapit na rin ng PEP Coalition sa Senado ang kasong ito upang maisama na rin sa investigasyon. Ako si Jess Caduco, nagbabalita, Express. Samantala, nasa kote ng Bureau of Customs ang tangkang pagpapuslit ng may 26 na containers ng sako ng bigas at mga bawang. Tinatayang nasa 38 milyon ang halaga ng mga naturang kontrabando. Ayon kay Commissioner Napoleon Morales, walang maipakitang import permit ang consignee nitong K International Trading, kaya naman agaran nitong kinumpiska ng ahensya. Dagdag pa ni Morales, ang mga agricultural commodities ngayon ay prioridad ng customs sa kanilang watch list. Ang customs is very vigilant on regulated importation. Kung wala po kayong import permit, hindi po pwede yan. Magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang pala. Daan ang patay sa buong mundo bunsod ng AH1N1 influenza virus. Bagay ito na ikinabahala ng World Health Organization dahil nito lamang July 6, nasa halos 430 pa lamang ang nasawi dulot ng nasabing sakit. Dahil dyan, kinukonsidera na ngayon ng WHO kung ihilingin sa mga eskwelahan na magsara muna para mapigilan ang pagkalat pa ng pandemic. Ang bansang Egypto naman nagbabala sa mga Muslim na huwag muna magsagawa ng pilgrimage sa Mecca matapos mapaulat na nagtungo doon ang kauna-unahang Egyptian na namatay dahil sa H1N1 virus. Ang pagtugon sa problema ng kagutuman sa bansa ang isa sa pinakamabisang pangontra sa pagkalat ng mga sakit gaya ng AH1N1 o influenza sa bansa. Bukod dyan, dapat ding siguruhin na laging masustansya ang inihahaing pagkain. Sa isinagawang Forum on Good Nutrition kanina, buong pagmamalaking inihayag ni National Nutrition Council Executive Director Maria Bernardita Flores na nakakasunod naman sila sa hangarin ni Pangulong Arroyo na maisulong ang kalusugan at masawata ang problema ng kagutuman sa Pilipinas. Nakakat yung middlemen, kaya medyo mas mababa ng about 15 to 20% ang prices ng food commodities. Kasama ng gulay, kasama na ang karne, isda, at saka itlog. Yun. So isa yun sa interventions na part ng Accelerated Hunger Mitigation Program.
Isa ngayon na ika-17 Diabetes Awareness Week sa buong bansa. Kaya naman isang selebrasyon ang inihandog ng Philippine Center for Diabetes Education Foundation sa SM Mall of Asia bilang parangal sa okasyon. Ito ay may temang Stop Diabetes, Pwede. Layunin nitong buksan ang kaisipan ng lahat ng sektor hinggil sa diabetes para lahat ay magtulungan sa paglaban sa naturang sakit. Samantala, alam niyo ba na ang cervical cancer ang pangalawang pinakakaraniwang uri ng cancer sa kababaihan ngayon? Base sa pag-aaral, mahigit 80% ng mga babae ang malaki ang tsansang makakuha ng human papilloma virus o HPV na siyang nagiging sanhi ng cervical cancer. Kaya naman para maisulong ang kampanya laban sa sakit na ito, nagsagawa ng exhibit ang GlaxoSmithKline sa SM Mall of Asia. Dito tampok ang kwento ng isang pasyenteng gumaling sa cervical cancer at ang kanyang naging karanasan. About vaccination because it's appropriate for ages females, ages 10 years old pataas. And we want to create the awareness. Ngayon na meron na po tayong bakuna, we want to create awareness that they can go to their doctors and get themselves protected. Ginugunita ngayong linggo ang National Science and Technology Week. Kaya bilang pagkilala, nakikipagtulungan ngayon ang Quezon City Science Community o Quezon City SC sa Department of Science and Technology o DOST sa pagsusulong ng kaalaman at kasanayan sa agham at teknolohiya para matugunan ang mga issue gaya ng climate change, kalusugan at iba pa. Kabilang sa mga hakbanging kanilang isinasigawa ay ang Exhibition and Research Symposia na ginanap sa UP Ayala Land Techno Hub sa Quezon City kanina. Dito iginiit ng DOST ang kahalagahan ng pagpapalakas sa research and development ng bansa para makasabay sa pabago-bagong pangangailangan ng panahon. Isang solar eclipse ang inabangan ngayon dito sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng Asia. Ang Express Balitang ito mula kay Marian Alivio. Kahit maulap ang kalangitan, hindi nagpapigil ang buong Asya sa pagbabantay sa naganap na pagtatapat ng araw, buwan at mundo upang bumuo ng isang solar eclipse. Dito sa Pilipinas, alas 8 pa lamang kaninang umaga, handa na ang mga otoridad at maging mga enthusiast sa astronomiya, kasama ang kanilang mga kagamitan para ligtas na mapanood ang partial solar eclipse. At bagamat naging maulap, pagsapit naman ng bandang alas 8, malinaw na nakita na bahagyang natatakpan ng buwan ng araw. Sa Metro Manila, naitala na halos kalahati ng araw ang natakpan ng buwan bandang alas 9 ng umaga, bagay na ikinatuwa ng marami. Solar eclipse niya. Okay lang naman po siya. Hindi naman kami finill ng clouds kasi medyo gumilid-gilid naman sila. Hindi naman sila masyadong tumakip. Nagbe-break naman ito. Kaya lang yung umpisa hindi natin nakita yung umpisa, yung beginning ng eclipse. Ano? Pero yung after that, mga 8:45, nag-break na ito and then tuloy-tuloy and then on and off. So, middle of the eclipse, nakita natin. So, ibig sabihin na at least successful naman na itong viewing natin. Para sa mga otoridad, swerte na kahit papano'y nasilayan ng malinaw dito sa Pilipinas ang partial solar eclipse. Sa ilang mga bansa raw kasi gaya ng China, umulan at natatakpan pa ng makakapal na ulap ang papawirin, kaya hindi naging matagumpay ang viewing ng mga residente rito. Kahapon kasi actually medyo masama yung panahon parang nagdadalawang isip kami or sabi namin hindi yata makakakuha dahil almost raining the whole day yesterday tsaka last night. Fortunately, nag-clear off kaninang umaga kaya ito, medyo naging successful naman yung observation. Pero sa lahat ng mga bansa sa Asia, may tuturing na pinakamaswerte ang India. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, naitala rito ang pinakamatagal na total solar eclipse ngayong 21st century. Dito, alas 6:30 pa lamang ng umaga, nabalot na sa kadiliman ang buong bansa na tumagal sa loob ng 6 na minuto at 39 na segundo. Samantala, hinggil sa kung kailan muling mangyayari ang solar eclipse, total solar eclipse na mangyayari ay next year mayroon, kaya lang hindi ko sigurado kung total year or annular. Pero ang mangyayari dito sa Pilipinas is matagal pa, is 2042 I think. Ako si Marian Alivio, Nagbabalita Express.
yan po ang mga pinakahuling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman ang inyong katotong Bing Formento. Pansamantala kaming mamaalam at magbabalik bukas sa alas 4:30 ng hapon dito lang sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas.